Ang babae ay bibitayin na sa silya elektrika nang sinabi niya ang kanyang huling pahayag na siyang dahilan kaya siya nakaligtas. Ang babae ay babawian na ng buhay sa paraan ng silya elektrika nang magsabi siya ng kanyang huling salita na sadyang nagpagulat sa lahat. At ang kanyang sinabi ay maaaring magpabago sa mundong iyong nalalaman. Si Lisa ay isang babae na kahit medyo bata pa ay nalagay na sa lugar kung saan ang pag-asa ay tila malayo. Siya ay nakakulong sa isang kwarto na hinaharangan ng makakapal na rehas dahil sa isang kaso na sadyang pumukaw sa atensyon ng mga mamamayan sa kanilang syudad. Siya ay naakusahan sa pagkidnap at pagpatay sa batang si Bella na anak ng isang sikat na abogado na si Orlando. 5 taon ding nawala ang bata. Ang babae ay hindi lamang napapaharap sa posibilidad ng bitay ng dahil sa pag-aakusa sa kanya, kundi gayon din sa mapanghusgang tingin ng mga mamamayan sa buong syudad. Ang media coverage ay sadyang nagpalawak pa sa usapin, dahilan para kilalanin si Lisa bilang halimaw ng marami kahit pabago pa man siya mahusgahan ng korte. Ang mga tao na sadyang naghahanap ng hustisya para sa naranasan ng batang si Bella ay nakikita si Lisa bilang isang imahe ng taong dapat nilang katakutan at pangilagan. Si Lisa ay nanatili namang kalmado habang siya ay nililitis, parang isang kawalan na maging abogado niya ay hindi mawari. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi mo protektahan ang sarili mo? Pwede tayong mag-negotiate ng deal kung makikipag-cooperate ka lang. Labis na nahihiwagaan ang abogado sa pagiging tahimik ng kanyang kliyente. Importante pa po ba kung ano ang sasabihin ko? Kung nagawa na nila akong husgahan agad? Kung nakapagdesisyon na sila? May kalmadong tugon ni Lisa. Taglay ang mga matang nakatitig lamang sa puting pader na kanyang malalamig na selda. Ang kanyang boses kahit na maayos ay nagdadala ito ng bigat sa kanyang damdamin. Nadulot ng marami niyang naging paghihirap sa piitan ng mag-isa hanggang siya ay maging 32 taon. Ang bawat araw ni Lisa ay napupuno ng pagluha at kalungkutan. Sa kabila ng kanyang nalalapit na bitay ay hindi niya pa rin hinahayaan na mapungunahan at maipababawan siya ng lungkot at kawalang pag-asa. Ang tanging paninindigan na lamang ni Lisa ay ang paniniwalang ang katotohanan na lamang ang siyang natitira sa kanya. Sa gabi kung kailan siya bibitayin ay isang pari ang nagawang bumisita kay Lisa para makapagbitaw siya ng huling pagpapatawad. Isang ritual para sa iba na nasa katulad niyang kalagayan, pero isang pagpapaalala lamang kay Lisa sa tadhanang kanyang kakasadlakan. May nais ka bang ihingi ng tawad sa Diyos may kinalaman sa iyong ginawa? Wala naman akong pwedeng sabihin na makakapagpabago pa ng tadhana ko, Father. Ang katotohanan ay mamamatay na lang kasama ko. Wika ni Lisa nang may pagkalungkot sa kanyang boses. Inubos ni Lisa ang kanyang huling oras sa pagtanggap sa kung anuman ang kanyang kahihinatnan. Naisip niya na ang kanyang pagkakamali na naglagay sa kanya sa ganong sitwasyon. Isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Ang pader at ang rehas nagkukulong sa kanya at ang pagkatahimik nito ang siyang naging saksi sa kanyang mahirap na pinagdaanan. Sa puntong iyon ay nagawa na niyang sabihin na ito ang kanyang oras. Ang tadhana niya na nagawang husgahan at diktahan hindi lamang ng hustisya kundi maging ng mga tao rin na nakakakita sa kanya bilang isang walang pusong tao na dapat nang mawala. Kung nais niyong alamin kung papaano humantong ang lahat sa ganitong paraan, ay kinakailangan nating balikan ang naganap 5 taon na ang nakakaraan. Kung saan si Lisa ay nagawang makonvict sa salang kidnapping at prostrated murder ng isang batang babae na anak ng isang abogado. Isang pangyayari na sadyang nagbigay ng takot at pangamba sa napakaraming tao. At ang lahat ay dahil lamang sa hindi makatwirang pagmamahal, paghihiganti at pagkagulo ng hustisya. Nagawang mapagbintangan si Judge Orlando na nakikipagrelasyon sa ibang babae, isang aligasyon na nagawa nitong itanggi, pero sadyang nagdulot ng pagkasira sa kanyang reputasyon. Pero ang lahat ay nagbagong bigla dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Habang ang abogado noon ay nagmamaneho ng papauwi kasama ang 3 gulang na anak niyang si Bella, ay dito na na-involve si Lisa sa isang aksidente na siyang muntik ng ikamatay ng abogado at siya ring ikinawalang bigla ng bata. Hindi na naalaman kung saan ito naroroon at kung paano ito sa bawat sandali ng kanyang pagkawala. Ang mga tao matapos noon ay umiyak ng hustisya para sa bata.
Napupuno ng galit sa taong pinaniniwalaan nilang responsable sa naganap na trahedya. Si Lisa ay napusasan at nadakip mismo sa kanyang bahay at napaharap sa hukuman kung saan ang mga ebidensya ay sa kanya lamang tumutukoy. Sa kabila ng kanyang pagtanggi noon, pagdadahilan at pag-alma ay nagawa pa rin siyang makonvict sa salang kriminal na nagpiit sa kanya 5 taon sa kulungan. Nang nag-iisa at walang kasama sa isang selda bago ang araw ng kanyang pagbibitay. Isang karagdagang parusa na si Judge Orlando mismo ang gumawa ng paraan para maipataw sa kanya. Ni walang makausap si Lisa na kahit sino. Walang mapaglabasan ng dinadala niyang kalungkutan at pagkabagabag. Ang maraming mga taon na itinagal ni Lisa sa kulungan at walang ibang idinulot sa kanya kundi ang pag-iisa at panlulumo. Sa katagalan ay nagawa rin niyang matanggap ang kanyang kinahantungan matapos mapagtanto na wala rin siyang magagawa pa. Hindi na niya kayang makipaglaban pa sa isang masamang tadhana na alam niyang hindi niya maiiwasan. Si Orlando ang naging sentro ng kanyang kamalasan matapos noon nagawa pa siyang dalawin sa selda. Pumunta lamang doon si Orlando para siya ay insultuhin pang lalo. Halos masira ang kanyang pangalan sa ginawa sa kanya kaya't hindi niya ito mapapatawad. Taglay ang matinding malademonyong pagngiti sabay sabing, "Umaasa akong mabubulok ka sa impyerno gaya ni Bella." Taglay ni Orlando ang matatalas na mga tingin halos lumamon sa pagkatao ni Lisa. Wala rin siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang nadidinig, mga salitang wari mong kamandag ng ahas na siyang nagpaparalisa sa kanyang katawan. Muli ay naiwan na naman si Lisa sa kanyang selda ng nag-iisa. Walang dapat gawin kundi tanggapin ang kanyang masamang tadhana. Kailangan niyang harapin ang pagkukundina ng lahat sa kanya nang hindi man lamang siya binibigyan ng pagkakataon na patotohanan pa ang kanyang sarili kahit sandali lamang. Kung sino pa yung mga walang nalalaman sa tunay na nangyari at kabuuan ng istorya ay siya pang mas malakas mangutya at magbintang ng walang pagdadalawang isip. Bago sumapit ang kinabukasan ay hindi na halos makatulog si Lisa. Labis siyang nangangamba at waring hindi mapakali sa bawat sandali. Naging mabigat pa sa pagdalo sa kanya ng pari at judge na hindi naman talaga nakatulong kung tutuusin. Sa halip ay mas lalo pang nagpasama sa kanyang kalooban. Ang oras ay lumipas ng mabilis kung saan kinakailangan ng harapin ni Lisa ang kanyang hindi maiiwasang kamatayan dahil sa panghusgang ipinataw sa kanya ng lahat. Habang dinadala ng mga otoridad si Lisa ay nagsisigaw na ito ng malakas. Pilit pa ring tumatanggi sa kasalanang hindi naman niya talaga ginawa. Umiiyak din siya sa hustisya gaya ng marami. Isang hustisya na waring walang ibig sabihin sa ngayon. Nagsisinungaling ang judge na ama ng bata. Kailangan yung imbestigahan pa ang kaso. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa madala siya sa execution room. Doon ay nakaabang na ang mga pulis at ang isang espesyal na silya na siyang babawi ng kanyang buhay. May ilang mga tao din doon para maging saksi sa mga ganap sa bitay. Nagbabagay lang yan sa'yo, kriminal ka. Napakawalang puso mo, walang awa. Nababagay ka sa impyerno. Mga masasakit na salitang kanyang nadidinig habang siya'y pinapaupo sa silya elektrika. Napuno ng tensyon ang buong kwarto at ang lahat ay nakakadama ng kani-kanilang emosyon habang inihahanda na ang lahat. Ang bawat mabigat na tingin kay Lisa ng mga naroroon ay sadyang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos maihanda ang lahat sa kabila ng magkahalong emosyon na kanyang nararamdaman, ay nagawa niyang sabihan si Lisa ng pulis na magsalita ng kanyang huling pamamaalam. Si Lisa naman ay naging kalmado sa kabila ng takot na lumalamon sa kanyang kalooban. Isa sa mga saksi ang judge, ngumingisi sa isang tabi at nakatingin lamang sa bawat nangyayari. Hindi na makapaghintay pa. Dito nagawang ibuhos ni Lisa ang lahat ng kanyang lakas ng loob para sabihin ang isang katotohanang napakatagal niyang tinago. Kung bibitayin niyo ako ngayon, ay maisasama ko sa kamatayan ko ang katotohanan may kinalaman kay Bella. Alam ko kung nasan siya dahil ako ang kanyang ina. Buhay siya, hindi nawawala at kaya ko itong patunayan. Kunin ninyo ang cellphone ng lalaking iyon. Seryosong pag-atas ni Lisa sa harap ng pulis na labis namang ikinagulat ng mga naroroon at bigla sa kanilang nagpatahimik. Ang pulis ay nagbigay interes naman sa revelasyon na yon, lalo na nang mapansin nila ang biglang pag-iiba ng ekspresyon ng abogado.
kaya't pinagpaliban muna nila ang execution ng sandali. Maging sila ay napaparalisa sa kanilang nadinig. Lalo't alam nila sa puntong mamamatay na ang isang tao ay 70% ng maaaring totoo ang kanyang sinasabi. Si Orlando naman ay nagawa ng gamitin ang kanyang pagkaabogado para pasinungalingan ang pahayag ni Lisa. Baliw na yan, makikinig ba kayo dyan? Kriminal yan, bitayin nyo na yan at matapos na. Kailangan nyong gawin ang trabaho nyo. May galit na pag-uutos ni Orlando. Itinatanggi mo ba na ang bata ay nasa farm lamang kung saan nakatira ang iyong lolo at lola? Sige, hinahamon kita. May pangahamon na tugon ni Lisa. Pilit namang lumaban sa ngalan ng katotohanan. Si Orlando naman ay naninindigan pa rin sa pagtawag sa kanya ng baliw. Isang tao umano na hindi dapat pinapansin at pinapakinggan, pero ang dalawang pulis ay nagbigay tugon pa rin sa huling hiling ng babae. Ito ay ang pag-oobserba niya sa cellphone ni Orlando. Akin na po ang cellphone niyo para matapos na. Hindi niyo ba kilala kung sinong kinakausap niyo? Kaya ko kayong ipaaresto na dalawa. Pero ang pagiging madepensa ay mas lalo lamang nagbigay ng duda at pagsususpetsa sa dalawang pulis. Si Lisa ay inalis muna sa silya na muntik nang magwakas ang kanyang buhay. Kasabay nito ay nagawa ng isama ng dalawang pulis si Orlando para matanong. Nang lumabas ang eksena at nangyari ay sadyang naguguluhan at nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng karamihan na nagsimula itong maging usap-usapan sa buong syudad. Ito ay nagbukas na naman ng napakaraming katanungan sa mga tao sa puntong naging sentro na ito ng pag-uusap hindi lamang sa kanilang syudad kundi sa buo nilang bansa. At dahil sa nais malaman ng lahat kung ano ang tunay at talagang nangyari ay nagawa lamang nila na sumubaybay. Si Orlando ay napapaharap sa isang interogasyon, dala ang bigat ng revelasyong biglaang naatang sa kanyang balikat. Dahil dito ay nagkaroon na rin si Lisa ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang istorya. Isang kwento ng wagas pero pinagbabawal na pag-ibig, pagtataksil at desperasyong mahanap ang katotohanan. Katotohanang malayo sa kung ano man ang naipresenta sa mga tao. Inamin ni Lisa na si Bella ay bunga ng patago niyang pakikipagrelasyon kay Orlando. Isang kasal na lalaking nangako kay Lisa na iiwan nito ang kanyang infertile na asawa. At para makaiwas sa isang iskandalo ay naisipan na lamang ni Orlando na lumisan at biglang maglaho kasama ang bata para dalhin ito bilang handog sa kanyang asawa kung saan nagawa niyang idahilan na ito'y kanyang naampon sa mga taong kanyang pinag-iwanan. Tiyak na ikatutuwa ito ng kanyang asawa bilang regalo sa kanyang pag-uwi dahil pangarap talaga nila umano ang magkaroon ng anak noon pa. Isang dahilan lamang kaya gumamit si Orlando ng ibang babae. Sa tingin niyo ba'y magagawa kong itago ang bata ng ganon? Pagmukhaing tanga ang lahat? Sobra naman yun. Nababaliw na siya. Kailangang ilabas niyo na ako ngayon dito. Hindi ito tama. Abogado ko at alam ko ang karapatan ko. Malakas na sigaw ni Orlando sa loob ng interrogation room. Kasabay nito ay ang hindi maiwasang pagkakaba ni Orlando. Pero takot naman siyang makilala ng lahat sa maling paraan. Ang totoong lokasyon ni Bella ay nananatiling misteryo. Kung hindi pa ito isisiwalat ni Lisa. Ngayon ay napagtanto ni Lisa kung paano siyang na-frame up ng kanyang asawa. Nagawang alalahanin ni Lisa ang isang inmate na minsanan niyang nakausap kung saan niya nakuha ang isang importanteng detalye na magiging susi niya para malaman ang kinaroroonan ng bata. Ang inmate na yon ay isang abogado din na nakatulong ni Orlando sa pagliliko ng bawat ebidensya na nakulong lamang sa ibang paraan. Nagawa nitong ikanta si Orlando dahil nais niya rin itong makulong. Isang beses umano sa kasagsagan ng kanilang pakikipagrelasyon ay nagawa nilang dalawin ang lolo at lola ni Orlando kung saan nagawang maipakilala si Lisa bilang isang assistant at may 3 araw din siya doong nanatili. Isang magandang bahay na nakahiwalay sa lahat at kung saan hindi magagawang pumunta ng lolo at lola ni Orlando sa syudad dahil nasa paligid na lamang nila ang kanilang kailangan. Naging masaya umano si Lisa sa mga magagandang tanawin ng lugar at magagandang view ng sunset. Base sa sinabi ni Orlando sa kanya bago ang araw ng kanyang pagbibitay, ay naisip na niya na parang kumukonekta na nga ang lahat. Ang lakas ng pakiramdam niyang alam niya kung nasaan nakatago ang bata. Pinipilit ni Orlando na ang mga akusasyon na yon ay sinabi lamang ni Lisa ng may kabaliwan at hindi dapat paniwalaan. Nagawang mabaliktad ni Lisa ang investigasyon kung saan nagawa siyang samahan ng pulis sa farm ng paternal grandparents ni Orlando. Para mapatotohanan ng kanyang binitawang statement, doon ay nagawa nilang matagpuan ng mga pulis si Bella
o Isabela ang tunay nitong pangalan. Nasa 8 taong gulang na at kasama nito ang grandparents ni Orlando. Kaya naman mabilis na patunayan sa pamamagitan ng batas na ang may sala at wala ngang iba kundi si Orlando. Hindi para sa sarili nitong pagka-interes na magkaroon ng bagong buhay at sa isang pamilya. Nagawa siyang mag-convict ng ilang kaso hanggang sa mahatulan siya ng 30 taon na pagkakakulong nang walang tsansa ng parol dahil na rin sa ginawa nitong panluloko sa batas at paggamit ng kanyang propesyon sa maling paraan. Dito nagawang ikwento ng 2 matanda ang lahat ng kanilang nalalaman at hanggang sa mabigyang linaw ang bawat detalye. Si Bella umano ay nagawang iwan sa 2 matanda 5 taon na ang nakakaraan. Nasa ibang bansa ang asawa nito at walang ibang pamilya kundi sila lamang. Nagbili na lamang umano si Orlando sa kanila na labis pag-ingatan ng bata anuman ang mangyari. Nang gabing yon, bago ang aksidente ay nagawang gamitin ni Orlando ang sasakyan ni Lisa. Gayon din ang kanyang sasakyan para gumawa ng isang eksena at mamanipula ang lahat. Sadyang inilaan niya ang bawat detalye na magtuturo lamang sa iisang tao na ang naging dahilan kaya't nahusgahan si Lisa ng lahat bilang isang masama at walang pusong tao. Si Lisa ay nagawang makalaya para makasama ang kanyang anak at wala siyang ibang nasabi noon kundi ang magpasalamat sa 2 matandang nag-alaga dito at nagpalaki ng maayos. Habang si Orlando naman ngayon ay napapailing na lamang sa kanyang pagkakamali. Nalaman rin ng kanyang asawa ang lahat, dahilan para makagawa siyang hiwalayan nito at itakwil. Kaya naman naranasan din ni Orlando ang ginawa niya dati kay Lisa, nang mag-isang makulong sa isang selda kung saan wala kang gagawin kundi tumitig sa pader ng walang katapusan. Ang lolo't lola naman, nang malamang humingi na ng tawad kay Lisa sa ginawa ng kanilang apo, sinasabing napamahal na rin sila ng labis kay Bella. Kaya't sila man ay labis na nagpapasalamat. Sa puntong iyon, kailangan na sa huling sandali na sila ng kanilang buhay ay nagawa na nilang maging masaya. Ang balitang ito ay mas lalo pang kumalat sa lahat dahil sa media, kung saan unti-unti nang nagawang maibalik ni Lisa ang kanyang reputasyon at mapatunayan sa lahat ang kanyang pagka-inosente na ang tanging pagkakamali lamang niya ay ang mapaibig sa isang lalaking makasarili at labis niya itong pinagsisisihan.